Magandang hapon mga kabay. So meron pa akong estimate dito mga kabay, 39286. Ang model nito mga kabay, dito 503 to. So ito mga kabay gumagana. Ayan. Reverse nga lang niya, medyo matigas. So magpapalit tayo ng brush holder. Lever niya mga kabay, wala na rin. Hindi na po nagbabago, so maaring putol ito. So para malaman natin kung may hammer mga kabay, kailangan natin ito muna. Ayun, alog na rin mga kabay, so palitin na rin po yung spindle. So hindi na natin kailangan tuklasin kung may hammer o wala. Ito na lang ang titingnan natin kung bali o kung anong nangyari. So yan, bubuksan natin ito mga kabay. Yan. So hindi po siya bali mga kabay. Ayan. Dahil yung selector po niya ay bakal. So ang nawala po ay yung spring sa gitna. Ayan, wala na po. So bubuksan natin mga kabay. Hanapin natin yung spring tapos ibalik natin. Tapos titesting natin ulit kung may chipping ba siya o wala. So kailangan natin buksan ito mga kabay. So yan mga kabay, wala na po talaga yung spring. Ano yun, nalusaw. So maaring ayun, nandito mga kabay. Nakita ko na yung spring mga kabay. Ito, nakalas. So ito po yung spring niya mga kabay. Ayan, nakalas. Tsaka syempre pilipit na rin. Ayan. So maring binuksan nila to, tapos hindi nila na ibalik ng maayos. So ngayon mga kabay, babalik natin tong spring, ayusin lang natin. Balik lang natin yung dating forma niya. Ayan, kailangan lang natin siyang ituwid konti. Dahil bumaluktot po siya mga kabay. Kailangan lang siyang ituwid. So yan mga kabay, ganyan dapat ang forma niya. Yan. Pero pag kinabit mo yan mga kabay, hindi siya magiging diretso siya dapat. Ayan. So pag kinabit mo na siya mga kabay, ganyan po ang forma ng spring. Ayan. So ito pong bakal na to, dyan po siya papasok. Ayan. Nakaganyan po siya. Para pag inikot mo siya, magsisilik po ito. Ito po yung bababa taas kapag pupunta kayo sa drill, sa hammer, or sa chipping. Pero ito mga kabay, wala tong chipping ha. Hanggang ano lang to mga kabay, drill tsaka hammer. So yan mga kabay, na ibalik natin. Susubukan nating paanda rin. Titingnan lang naman natin kung malakas pa ba yung hammer o hindi. So kung hindi na, palit tayo ng spindle tsaka o-ring. Yan po yung papalitan mga kabay. So yan na, okay na mga kabay. Babalik natin yung screw para matesting natin mga kabay kung kailangan na bang magpalit ng o-ring tsaka spindle. Tsaka syempre ito, yung collar nya tsaka yung cap, kailangan palitan yan dahil sobrang pudpud na po mga kabay. So yan mga kabay, okay na. So lalagay lang natin sa gitna mga kabay. Pag ganito nakaandar mga kabay, ingat po mga kabay ha, baka kainin yung flat screw nyo. Siyempre ang tatamaan nyo lang dapat yung spring. Yan. Kailangan kasi nasa gitna yung spring. Ayan.
Para paglagay nyo ng knob ay nung lever ay hindi kayo mahirapan mga kabay. So ayan mga kabay, sira din pala yung kanyang housing. Ito. Yung pinakalock nito mga kabay, ayan, meron po siyang dalawang tenga. Dapat may gatla po yun sa loob. Wala na po, pudpud na. So magpapalit din po tayo nito. So ibabalik ko lang to mga kabay. Ayan. Lagay natin sa drill. Hammer. Testing natin yung hammer mga kabay. Ito po yung testingan ko. Ayan mga kabay, mahina na po talaga. Tapos, pansinin nyo po, lakas ang palag. Kapag ganyan na po kalakas yung palag, kailangan mo nang palitan yung spindle mga kabay. So, ito na tayo mga kabay. Alam ko na po yung estimate. Papalitan ng brass holder, lever, tawag nito. Kasi nagawa natin ng paraan yung spring. Brass holder, spindle gear, puller, knob, tsaka yung o-ring. Yan. So yan lang po yung papalitan natin, tsaka yung front housing niya. Ito, yung kulay itim. Papansinin nyo po mga kabay, dapat pag hammer lang siya, at pag tumod siya, drill hammer. Ito tingnan nyo, nasiselect na siya pababa. Ayan. Ayan oh. Lumalagpas na siya kasi wala na po yung lock nung housing front. Itong kulay itim na to. Wala na po siyang lock, dumidiretso siya. Para tuloy siyang naging 3 mode. Ayan. Dapat hanggang dyan lang siya kapag tumod. Nakasintro lang po dito. Ayan. Yun na po yung hammer niya. Pag drill, dito po sa taas. Yan, yung arrow na yan, yung dilaw. Yan. Yun yung drill. Pag hammer, bababa kayo dito, nakasintro sa spindle. Kapag 3 mode yan mga kabay, bababa ng isang ikot yan dito, nakadiretso yung arrow doon. Ito, yung arrow na to pag ano. Pag 3 mode. Ito, 2 mode lang to, so dapat hanggang dyan lang siya. Yan. So ulitin ko lang mga kabay, papalit tayo ng brass holder, spindle gear, front housing, ito, or gear case, ayan, tsaka yung collar, tsaka yung knob, ano ba yan, collar, tsaka cap, ayan, to. Kasi nakakalas na rin tong talim nito kapag ganyan, ayan, konting ano lang, ayan, nakakalas na siya mga kabay, ayan, kapag naidiin ko siya konti ito, nakakalas na siya. Kailangan na rin natin palitan yan mga kabay. So yan lang mga kabay, papakita ko po sa inyo mga kabay kung paano ikabit kapag in-approve ng customer. So sa ngayon mga kabay, hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood mga kabay, at syempre subscribe nyo po ito aking YouTube account na Inom Kabay. So maraming salamat mga kabay, bye bye.